Sa land preparation sa pagtatanim po ng upland rice, unang ipinapatubo yung mga damo sa ganito kahaba. Kapag nakatubo na, tsaka naman ngayon gagamasin yung mga ganito. So, bubunutin, ano-mano. Yung iba naman, gumagamit na sila ng herbicide para mamatay yung damo. Dahil na rin sa mataas yung cost of labor, mas makakatipid daw sila o mas makakatipid ang mga upland rice farmer kapag gumagamit ng herbicide para pamatay doon sa damo. Pag na alis na natin yung mga damo na pwedeng magiging kaagaw ng ating mga tanim na palay, isasabog na ngayon yung binhi. 2 buwan mula sa pagkahasik ng binhi, magagamas ulit, bubunutin yung mga tumubong damo para wala maging kaagaw yung mga tumubong palay. After nun, wala ka na ibang gagawin, kundi mo monitor mo na lang kung ano ang status ng palay. Yung mga nadurog na dahon o yung mga na-decompose na dahon, yung nagsisilbing pataba niya. Ganito kahitik yung puno. Walang insecticide, pero nakasurvive siya. Kahit papaano makaka-harvest ka din. Ito ang upland rice. Taas niya, mga 4 feet yung taas ng palay. Sa uhay, so mahaba yung uhay. Ang teknik sa palay, kung titingnan natin, ito yung uhay. Ito yung malambot na bahagi. Kahit wala kang improvise na pamutol, pwede mo siyang putulin dito. Gamit ng kuko. So, paano gamitin to? Kailangan nyo lang i-usli itong 2 kamay. Tapos, iaabot nyo. Sabay. Yun. Putol. So yung iba nagrereklamo na di makapagtanim dahil tuyo na yung lupa dahil nga sa El Nino. Dito naman, ngayon namin, hirap din mag-ani gawa ng mainit. Ang bintahin naman doon, bilis ka makapagpatuyo ng inanim palay. Shout out nga pala doon sa ating mga kapatid dyan sa lokal ng Ogong Pasig, distrito ng Metro Manila East. Shout out din pala doon sa mga taga-lokal ng Umboy, distrito ng Santa Cruz, Laguna. Dilis Reyes family. Shout out po sa inyo. Pagod yung kabady natin, hiningal sa sobrang init. Yung goal natin bago tayo umuwi para sa tanghalian, kailangan mapuno natin tong sako. Mabigat na. Pag-aani po ng upland rice, marami pong mga pamahiin, lalong-lalo na pagkasama po natin yung mga senior, mga batikan na sa ganitong gawain. Maraming bawal. Although maingay, baka di mapuno yung lalagyan, pupuno naman. Pero pag kayo-kayo na lang, walang senior, pwede nyo pong pagchismisan yung kapitbahay nyo. Isa-isa po yung bawat puno. So isipin nyo ilang milyon yung isa-isahin namin. Puntakin nyo yan. May pugad ng tiklin dito. Ay, yung itlog niya. 4. Mas malaki siya sa itlog ng pugo. So, libre yung pagkain niya dahil nandito sa palayan ng itlog. Yan. Ito naman yung area ng black rice. Ang variety na to ay matataas din. Yung iba sobrang na sa hinog, nabali na. So ito yung mahal na uri ng palay, black rice. Kinakain ng mga ayaw magka-diabetes, mga high blood, yung hinahanap nila. Tingnan natin yung bunga, talagang black ba. Ito yung black rice. So, ito po yan. Kaya lang, dahil sa klima, ulan init, nutubuan siya. So yung mga nag-iingat sa kalusugan, high blood, may mga mataas ang sugar, yung mga diabetes. So ito po yung organic na black rice. Walang anumang chemicals and insecticide o pesticide. Walang synthetic fertilizer, no? So upland rice po. Black rice. Isa sa mga tradisyon o pamahiin dito, lalo na kung nakikiani ka lang, bawal mong iuwi yung parte mo hanggat hindi nagagawa yung pre-taste. Kumbaga may unang patikim muna mula sa binayong palay. Nagawa na yung patikim, yung pre-taste, tsaka mo lang iuwi yung parte mo. Baga yun ay sasalamat ng may-ari ng palayan dun sa hinasik na binhi na tumubo sa lupa at namunga ng biyaya. Inspired ang sipag ng kasama natin.